Ganito mga OFW, okay? Ang tanong nyo kasi sa akin na matagal nyo na tinatanong. Kasi sir, alam mo na kasi talaga ako sa kanila. Most of the OFW, wala silang naiipon. Wala naiipon. Kaya tinutulungan na sila magkaroon ng investment. So, kagaya nito, itong Sabi yung condo. chicken butter rice. Paano ba sila kikita dyan sir? Condo na sa Abida? Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Disunga from My Gains Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Okay, at ngayong umaga kasama natin Sir Jeremy. Hi Sir! Gusto po ba? Si Sir Sunga, yung magandang gwapo mga Sunga eh. At si Sir ay from Avida. Yan. Tama ba ang bigas ko Sir? Avida. Yan. Avida. Yun. Avida. Okay. Paano ba sila kikita dyan Sir? Condo na sa Avida. Ayun nga ma'am. Parang dalawang paraan eh. Dalawang paraan. Puting po para makumita kayo Sir, may exponent work. sa condo. Number one, yung rental income na tinatawag. So, pag natapos na po yung building, Rin. ipaparent mo, it's up to you kung kailan mo gusto mo iparent. 5 years, 10 years, 15 years. Ito ang laki ng rent. Tinanong ko si Sir, magkano rent sa... Ang studio po nag-average siya ng 25 to 28,000 per unit po. Per month per month. So kung ilang years mo yung papaupahan yan, yung pinuhunan mo, may return of investment na po siya. So that's one way. One way po. Iparent mo. Then second, Second po, yung i-resale mo, resale. i-ibenta mo, halimbawa, binili mo siya ng right now, 4 million siya, every year kasi nag-a-appreciate po ng value ng property. It's from 5% to 15% per annum. Yeah, per annum. So, yun nga po, isa sa mga naging project namin, 12 years ago, ang condominium po sa Makati, ang presyo lang po niya is 1.2 million lang. Ngayon, 12 years magkano ago. na? But right now is 4.2 million. So 3 million. 3 million. Imagine kung nag-invest ka ng before na 12 years ago, nilabas mo na yung 1 million na puhunan mo. After 10 years, 3 million. Isipin mo saan mo kikitain yung na 3 million na andyan lang yung property mo. Passive income yan, passive income. Wala ka nang ginagawa. Wala na, passive ka, naghihintay ka na lang. Sabi nga, buy real estate, tapos buy real estate right now, and later, you see Yes, sure na ka na may... Sure na, kasi ang maganda sa real estate nga, mga property, hindi sa tangible asset siya, hindi siya pwedeng nakawin. Yes. Kasi pag ninakaw siya, hindi nila alam saan nila lalabas. Property kasi yun. Yes, so mga OFW ganito lang Alam mo, si Sir galing pa ng Manila, ako galing ng Bataan, nag-meet kami sa Pampanga para makatulong sa mga OFW natin. Na yung pera nyo, kasi sabi ko nga po sa inyo mga OFW, hindi pwedeng nagsisave lang kayo. Because saving money is just the first step. Yeah. Pag kaya mo mag-save, i-invest mo siya. Dapat nag-multiply siya. Kasi pag sinave mo siya, sir, nawawala. Parang lang. Mabilis mo ubos eh. Nawawala, tapos yung value, napag-iiwanan siya. Oh, yeah. Alam siya, nawawalan siya ng save. Sabi nga ni Grant Cardone, ang pera pag di mo ginastos, wala siyang value, okay? Okay, so ngayon, dadalhin natin siya sa paraang kikita siya. So, eto na, yung Abida Towers. Okay? So, sir, paano ka ba nila makukontak? Okay, makokontak po ako, number one, through kay ma'am. Kung gusto nyo mag-message kayo sa akin, i-refer ko kayo kay sir. Parang ginagawa natin mga deliver sa Sun Life, sa Forex, sa IMD. So, kasi sir, minsan gusto nila, dumaan muna sila sa akin. Tapos binibigay ko yung FB nila sa'yo. Wala namang problema doon kasi trusted naman sila. Oo, yun nga gusto nila. Natatakot na sila sa scam. Yeah, totoo yan, opo. Very, be careful po sa mga fly-by-night, mga ako ng maganda, kami yung number one. Kasi po sa Metro Manila, marami pong nagsubutan na kondo. But ang ano lang po sa Ayala po is Ayala po. Ibig sabihin yung background po, yung track record niya, very stable na po. At hindi lang naman yung real estate po ang property ng Ayala. Ito yung may-ari ng BPI, ng Ayala Land Company, ng Globe.
Anbaya, sa Bataan. So, big company. Doon ko talaga ay mag-invest sa mga big company na alam nila na expert na po sila sa ganitong industry. Diba? Kasi yung pera nila, hard-earned yan eh. Oh, hard-earned money. OFW, kawawa sila, yung mga DH natin noon, kawawa sila. So ito kahit DH, can afford to, yung mga may mga sideline natin doon. Opo, usually yung Medyo matagal na sila doon. yung kaya mga naman. may matagal na po na kaya mag-monthly at saka yung salonable amount po. So, marami din naman tayo sa OFW, mga nasa Spain, US, yung mga nakasave na yung pera nyo dyan, actually may mga kino-quotes ako sir, may mga milyon talaga silang pera. So, anong gagawin nila sa Yun milyon nga nilang po, pera? So, ito, isang form of investment. Marami na ako nag-discuss ng investment sa kanila sir. Pero isa to, i-try natin. Sabi nga, let's diversify your investment, di ba? So, try natin ang real estate. Okay, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and Let's go!